And hello everyone for today's video guys, sharing like for advice and natulad na lang ng guys, yung tipo mga problema na dumarating sa buhay natin. Kahit gaano katindi ang problema na dumating sa buhay natin guys, huwag tayong makalimot sa taas. Nandun na yung point na nagkasala tayo, nagkamali tayo, pero dapat hindi tayo susuko. Yung mga problema na dumating sa buhay natin guys ay gawin nating mapanghugot sa buhay natin. Gawin nating inspirasyon. Huwag tayo mapanghinaan ng loob. Kasi sa panahon ngayon guys, hindi na natin kailangan na mag-imot-imot, magpahina-hina. Kasi kailangan na natin ngayon totally ay mag-focus, mag-repent. Nandun na yung point na marumit makasalanan tayo. Pero wala tayong dapat ipagmalaki sa sarili natin. Yung pagiging makasalanan at marumi natin ay kailangan natin ipagsisi, kailangan natin mag-repent. Kasi lahat ng tao ay nangangailangan mag-repent. Lahat tayong mga tao ay kailangan ng kalakasang spiritually. Hindi na kailangan ngayon na iintindihin mo pa yung sasabihin ng tao sa'yo. Ngayon sa panahon ngayon, sa dami ng mga sakuna, mga himala, kailangan natin ngayon ay intindihin ang kalakasang spiritually. Kasi ang spiritually totally siya ang tunay na nakakaramdam ng hirap. Ito ang tunay na nakakaramdam ng sakit. Mapalad tayo guys kasi isa tayo sa mga tao na pinagbigyan pa ng pagkakataon na mag-repent. Hindi lahat ng tao ay nabuhay pa. Hindi lahat ng tao ay nagkaroon pa ng chance na mag-repent. Kasi alam nyo guys, sa totoo, lahat naman ng tao binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na magsisi, di ba? Kaso, ang problema sa ating mga tao, dahil sa hilig ng laman, mas ginugusto natin ang hilig ng laman. Yung tipong mas masaya tayo sa gusto yung gusto ng katawan natin. Alam niyo sa totoo lang kasi ganito lang yan Minsan kasi rason natin mga tao, maiksi lang ang buhay natin, so kailangan natin i-enjoy. Bakit pa tayo magpapakahirap, di ba? Ganun lang naman tayo Sa iksi ng buhay natin, kailangan natin i-enjoy, pero ito ang katotohanan. Hindi natin kailangan magpakamangmang. Nandun na yung pet tao, sige, enjoy mo ang sarili mo. Pero kung iisipin mo, pag namatay ka ba, ilan ang buhay mo? Di ba isa lang? So, kailangan natin kalakasan, kagalingan spiritually. Walang problemang sumabay sa agos ng buhay. Pero sumalungat ka pag alam mo kakaiba na. Yung tipong hindi na maganda ang ranggo. Yung tipong hindi na maganda ang plano. Kasi ikaw kung talagang minahal mo ang Diyos, dapat nasaayon ka sa plano ng Diyos sa'yo. Nandun na yung point na ako ba Diyos nang bahala sa akin, alam ng Diyos ng nilalaman ng puso at isip natin. Pero guys, tayong mga tao ay binigyan ng Diyos ng karunungan, kaalaman, diskarte. So, ikaw mismo, alam mo sa sarili mo kung anong tama at mali. Diba nga, anak, kumilos ka, kawaan kita. So, bilang tayong mga tao, guys, masyado nating sinusunod yung hilig laman natin. Kasi masyado tayo nagiging apektado sa mga bagay na nakapaligid sa atin, sa mga tao na nakapaligid sa atin. Lagi nating tandaan, isang kamangmangan maituring kung tayo ay binabaliwala natin ang calling sa atin ni God. Na ang sabi, repent all. Dapat natin pahalagahan yung guys. Lagi natin tandaan ang espiritu natin kapag oras na bumigay. Ang espiritu natin pag oras na nanghina, ito ay wala ng pag-asa pang magbago. Wala ng pag-asa itong mapasalangit, kundi mapasa impyerno ang kaluluwa natin. Kasi alam nyo, isipin nyo mabuti Sasabihin ng tao, ang dami mo sinasabi. Pare-pareho lang naman ang buhay. Pare-pareho ang buhay. Mayroon nga mabuti at masama, di ba? Tapos sasabihin mo, pare-pareho ang buhay. Hindi totoo yan. Ang kaluluwa mo, pag oras na lumabas sa katawan mo yan, wala nang pag-asang magsisit, magbago yan. Lagi natin tandaan yan. Ang buhay ng tao, isa lang. Pag oras ang kaluluwa lumabas sa katawan natin, ang katawan hindi tunay na nakakaramdam yan. Ang katawan sinusunog, binabalsaman, nililibing pero hindi umaaray. So sa madaling salita mga kapatid, ang tunay na nakakaramdam ang spiritual natin. So kailangan nating palakasin at pagalingin ang spiritual natin. Paniwalaan natin yung mga sabi-sabi ng kabutihan. Wala namang masama kung walang mawawala, walang masama kung makikinig ka.
lalo na yung kabutihan, yung mga pangaral sa'yo. Di ba? Imaginein mo, ayaw mo makinig sa mga salita o sa mga sharing words of God, yung mga kabutihang salita. Kaya rason mo, ang daming dahilan, pareho lang. Tapos, dumating yung time na sabi na, may nagsabi mo, repent all. Di ba? Kasi ang Diyos magpapadala ng sakuna at darating, gano'n mga reminding lang, about lang, halimbawa lang yan ha. Pero bilang ikaw isang tao, dahil nga mas iniintindi mo yung hilig ng laman, so baliwala lang sa'yo. Hanggang sa dumating yung time na nagpadala ang Diyos sa'yo ng sakuna. Yung tipong sumabi ang Diyos sa'yo, anak, maraming bisis kitang iniintindihin at tinuunawa. Marami akong taong ginamit sa'yo para paalalahanan ka. Pero ang salita ko sa'yo at pangaral iyong binabaliwala. So hindi na siguro kita kailangan pahabain pa dito sa mundong ito. Kailangan mo na siguro magpahinga. Ganon ang sasabihin ng Diyos sa atin. Kasi minsan tayo mga Kristiyano, bakit nga ba tayo nabuhay? Bakit pa tayo nagkaroon pa ng extend life? Kasi may purpose si God sa iyo, may purpose ang God sa atin. Ang Panginoong Hesus ay nagbigay sa atin ng extend life kasi ang gusto ng Diyos ay maging magandang alimbawa ka sa iba, maging ilaw ka sa iba. Yung gibong gagawin mong testimony ang mga nangyari sa buhay mo, sa buhay natin. So, ang Diyos, inoobserbahan lang tayo. Tinitingnan niya tayo. Anak, yung pagbibigay ko ba sa'yo ng extend life, ay bibigyan mo ba ng halaga? Kasi sa panahon kasi natin ngayon, marami ng taong pinagpala. Yung tipong pinagpala ka niya. Binigay niya sa'yo yung pinagkaloob na hinihiling mo, pero never ka nagpasalamat. Yung sasabi mo, thank you God. Simpleng bagay na dumating sa buhay mo, yung tipong magising ka araw-araw, dapat laging may thank you God. Yung nagkaroon ka ng financially na sapat na sa sobrang pangangailangan mo, thank you for the blessing, God. Ganun lang yun, guys. Dapat natin pahalagahan ang mga bagay na meron tayo sa mundong ito. Sapagkat yan ang importante. Yan ang pinaka-especially blessing sa atin. Huwag natin hintayin na dumating ang panahon na kung kailan nagkatotoo na yung mga sabi-sabi, mga kung ano-ano. Kasi marami kasi mataan. Ako, hindi totoo yung mga sinasabi ng ganyan. Hula-hula lang. Nung panahon noon, ang mga propeta hindi talaga naniniwala ang mga tao. Kahit anong paliwanag ng mga propeta. Pero hindi lahat ng propeta o dumarating dito sa atin na nagbibigay ng babala ay mga totoo. Ang tunay na prophet ay nakabase sa Bible. Pangalawa, laging ino-honor si God sa bawat salita. Lagi nyo tandaan yan, guys. Kung kayo nakakapanood kayo na mag-share words of God, nagbabase sa kagalingan at kayabangan ng Bible, dahil alam ang chapter or verse, pero never niyang inaalaw na God is good. Yung tipong bawat salita niya, hindi niya ino-honor lagi si God, kundi kayabangan at kaalaman ang pinapasabi niya. Alam mo sa totoo lang, kung ikaw magaling ka, marunong ka sa Bible, hindi mo dapat pinagmamayabang yan. Dapat yan isinishare mo sa iba, para yung iba na walang alam ay matututo. Tandaan nyo yan, guys. Mapalad ka, kapatid, kasi ikaw nakapag-aral ka. Nakapag-aral ka sa Bible study, like for yun, ikaw, pinahindulutan ng Diyos na binigyan ka ng karunungan how to understand or knowledge. Diba? Yung mga ganun na parang yung tipo mga nakasunod. Mga kapatid, mapalad kayo kasi marunong kayo umintindi or may karunungan kayo about the Bible. Kailangan yung i-share yun. Hindi yung nakikipag-debate pa kayo kay iso ito ganito, ano ba verse ito ganyan. Ang mga taong nagmamataas at nagmamagaling ay binababa na yan ng Diyos. Tandaan nyo yan. Yung taong dating nililiit nyo, inaalipusta nyo, binabaliwala nyo, at ang tingin mo hindi kaya at walang marating, darating ang panahon, iaangat ng Diyos yun. Yung mga taong nagsasalta o nag-iisip sa Kanya ng ganun ay unti-unting ibababa ng Diyos. Tandaan nyo yan. Ang nagmamataas ay ibinababa, ang nagpapakumbaba ay itinataas. Laki nating tandaan. Pantay ang Diyos kung magmahal sa atin. Ni minsan hindi siya nagkulang magpaalala sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Ako man ay marumit makasalanan. Ganun ka rin, kapatid. Kaya kailangan natin mag-repent. Because God is calling us, repent all.